Mateo Kabanata 6 hanggang 9. Tagalog Bible Reading. Mateo 6. Pag-ingatan ninyo na ang inyong pagkakawanggawa ay huwag gawin sa harap ng mga tao upang makita nila, kung hindi wala kayong gantimpala sa inyong Ama na nasa langit. 2. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang magpatunog ng pakakak sa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang luwalhatiin sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 3. Datapuat kung ikaw ay naglilimos, huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At kung kayo'y mananalangin, huwag kayong magsigaya sa mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nilang magsitayo at magsipanalangin sa mga sinagoga at sa mga kanto ng mga lansangan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6. Datapuat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. 7. At sa inyong pananalangin, ay huwag kayong magsigamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit, gaya ng ginagawa ng mga gentil sapagkat iniisip nila na sila'y didinggin sa kanilang maraming pagsasalita. 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat nalalaman ng inyong Ama ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa Kaniya. Naman kayo nga'y mananalangin ng ganito. Ama namin na nasa mga langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, gaya ng sa langit, gayon din sa lupa. 11. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. 12. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. 14. Sapagkat kung inyong ipatatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15. Datapuat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. 16. Bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, huwag kayong maging gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang dinidisfigure ang kanilang mga mukha upang mangagpakita sa mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 17. Datapuat ikaw, pagka ikaw ay nag-aayuno, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. 18. Upang huwag kang mangagpakita sa mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Ang kayamanan sa langit. 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang mga ito'y kinakain ng tanga at kalawang at maaring nakawin ng mga magnanakaw. 20. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, na hindi kinakain ng tanga ni kalawang at hindi rin nananakaw ang mga magnanakaw. 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang ilaw ng katawan. 22. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mga mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. 23. Ngunit kung malabo ang iyong mga mata, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay nagiging kadiliman, tunay na napakalalim ng kadilimang iyon. Ang paglilingkod sa Diyos. 24. Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang isa, o kaya na may magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Yung pag-aalala. 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin, ni tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? 26. Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, ni nag-aani, ni nag-iipon sa mga kamalig, gayunman pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa kanila? 27. Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng kahit isang oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? 28. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nababalisa? Pagmasdan ninyo ang mga bulaklak sa parang
hindi sila nagpapagal ni humahabi. 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang buong karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. 30. Kung ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kayong maliit ang pananampalataya? 31. Kaya't huwag kayong mabalisa na nagsasabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming inumin? O ano ang aming isusuot? 32. Sapagkat ang lahat ng ito'y hinahanap ng mga hentil. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33. Ngunit pagsikapan muna ninyong mabigyang kasiyahan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. 34. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa kinabukasan. Sapat na ang mga alalahanin sa bawat araw. Mateo 7. Huwag humatol sa kapwa. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa kanila. 4. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo napapansin ang troso sa iyong sariling mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may troso sa iyong sariling mata? 5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at saka mo pa lamang makikitang malinaw ang pag-alis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ang banal na bagay? 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Huwag ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas. Baka tapakan lamang nila ito, at kayo pa ang balingan at lapain. Humingi, humanap at kumatok. 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang bawat humahanap ay nakasusumpong, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. 9. Binigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak nang humingi siya ng tinapay? 10. Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag humingi siya ng isda? 11. Hihin kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Gintong tuntunin. 12. Kaya't gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang bod ng kautusan at ng mga propeta. Makipot na pinto? Pumasok kayo sa makipot na pinto, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito'y dinaraanan ng marami. 13. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong nito. Ang mga bunga ng tao. 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na wariing mga tupa, ngunit sa loob ay mababangis na asong gubat. Saksingsin makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? 17. Gayon din naman, mabuti ang bunga ng bawat mabuting punong kahoy, ngunit masasama ang bunga ng masamang punong kahoy. Aimita, hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni magbunga ng mabuti ang masamang punong kahoy. 19. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Anuwinta kaya nga, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat ng tumatawag ay maliligtas. 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi po ba't nanghuhula kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan? 23. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng kasamaan. Ang tahanan sa bato at sa buhangin. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita ay maitutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25. Bumuhos ang ulan, bumaha, at humihip ang malalakas na hangin at sumalpok sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito bumagsak sapagkat nakatayo ito sa ibabaw ng bato. 26. Ngunit ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27. Bumuhos ang ulan, bumaha, at humihip ang malalakas na hangin at sumalpok sa bahay, at bumagsak ito ng lubusan. Ang pagtuturo ni Jesus ay may kapangyarihan. 28. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao sa kanyang pagtuturo. 29. Sapagkat nagtuturo, siya na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Mateo Kabanata 8.
Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may ketong. Lumuhod ito sa harapan niya at nagsabi, Panginoon, kung nais mo, maaari mo akong pagalingin at linisin. 3. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, Nais ko, gumaling ka. Noon di gumaling at luminis ang lalaki sa kanyang ketong. Why? Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong ipagsabi ito kaninuman. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos maghandog ka ng kaloob ayon sa iniutos ni Moises. Patunay ito sa mga tao na ikaw ay magaling na. Pinagaling ang alipin ng kapitan, 5. Pagdating ni Jesus sa Capernaum. Lumapit sa kanya ang isang kapitan ng hukbo ng Roma at nagmakaawa. 6. Ginoo, ang aking alipin ay nararatay sa aming bahay. Siya ay baldado at labis na nahihirapan. Tet sumagot si Jesus, Pupunta ako at pagagalingin siya. Ngunit sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ngunit magsalita lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Nawan, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng iba at may mga nasasakupan din akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa isa pa, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, sa buong Israel ay wala pa akong natagpuang may ganitong kalaking pananampalataya. 11. Sinasabi ko sa inyo, marami ang darating mula sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag, kasama ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. 12. Ngunit ang mga dapat sanay, kabilang sa kaharian ay itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. 13. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang kanyang alipin, pinagaling si biyena ni Pedro. 14. Pagdating ni Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyena nito na nararatay at nilalagnat. 15. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae. Nawala ang lagnat nito at siya'y bumangon at naglingkod sa kanya. Marami ang pinagaling ni Jesus. 16. Ang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng kanyang salita, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may sakit. 20. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at dinala ang ating mga karamdaman. Ang mga nais sumunod kay Jesus. 18. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa paligid niya, iniutos niyang tumawid sila sa kabilang ibayo ng lawa. 19. Lumapit ang isang guro ng kautusan at nagsabi sa kanya, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. 20. Sumagot si Jesus, May lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang mahigaan. 21. Isa namang alagad ang nagsabi, Panginoon, hayaan muna ninyong umuwi ako upang ipalibing ang aking ama. 22. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin, at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. 23. Sumakay si Jesus sa bangka, at sumama sa kanya ang kanyang mga alagad. 24. Biglang bumugso ang malakas na unos sa lawa, anupat na tabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit si Jesus ay natutulog. 25. Nilapitan siya ng kanyang mga alagad at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami. Tayo'y mapapahamak. Sigaw nila. 21. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at biglang tumahimik ang lahat. 27. Namangha ang mga tao at nagsabi, Anong klaseng tao ito? Pati hangin at dagat ay sumusunod sa kanya. Pinagaling ang dalawang inaalihan ng demonyo. 28. Pagdating ni Jesus sa kabilang ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. Galing sila sa sementeryo at napakapanganib, kaya't walang makaraan doon. 29. Sumigaw sila, Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago pa dumating ang takdang panahon? 30. May kawan ng maraming baboy na nanginginain hindi kalayuan sa kanila. 31. Nakiusap ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy na iyon. 32. Sige, umalis kayo, sabi ni Jesus. Lumabas nga sila at pumasok sa mga baboy. Sumugod ang buong kawan sa matarik na bangin, nahulog sa lawa, at nalunod. 33. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng baboy, patungo sa bayan at ibinalita ang lahat ng nangyari, pati na ang sa dalawang inalihan ng demonyo.
31 kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus, at nang makita nila siya, pinakiusapan nila siyang umalis sa kanilang lugar. Mateo Kabanata 9. Pinagaling ang lumpo, sumakay si Jesus sa isang bangka, tumawid sa kabilang ibayo ng lawa, at dumating sa sariling bayan. Dinala sa kanya roon ang isang paralitikong nakahiga sa banig. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Diretso nagsabi sa kanilang sarili ang ilang tagapagturo ng kautusan, nilalapastangan niya ang Diyos. Subalit patid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O tumindig ka at lumakad?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, "Bumangon ka, dalhin mo ang iyong banig at umuwi ka." 7 Tumindig nga ang lalaki at umuwi. 8 Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Tinawag si Mateo. 9 Pagkaalis ni Jesus doon, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Kumain si Jesus kasama ng mga makasalanan. 10 Nang si Jesus ay nasa bahay na, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at nakisalo sa kanya at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit kumakain ang guro ninyo kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus at sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga malulusog, kundi ang mga may sakit." 13 Ito ang unawain ninyo. Habag ang nais ko, at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Tinanong tungkol sa pag-aayuno, partas lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "Kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" 15 Sumagot si Jesus, "Hindi naman nararapat na magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan, habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal. Hindi ba? Darating ang panahon na aalisin sa kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-aayuno. Sa bumuon walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang kasuotan, sapagkat mababatak ang tagpi at lalo lamang lalaki ang punit. Sa 20 wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat puputok ang sisidlan at matatapon ang alak at masisira pa ang sisidlan. Sa halip, isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at kapwa sila tumatagal. Ang babaeng may sakit at ang anak ng pinuno." 18 Habang nagsasalita si Jesus, lumapit sa kanya ang isang pinuno ng sinagoga, lumuhod at nagsabi, "Kamamatay lamang ng aking anak na babae, ngunit halina kayo at ipatong ang inyong kamay sa kanya upang siya'y mabuhay." 19 Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. 20 Samantala, lumapit sa likuran niya ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hinipo nito ang laylayan ng kanyang damit. 21 Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." 22 Lumingon si Jesus, nakita siya at sinabi, "Lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At noon di gumaling ang babae. 23 Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang mga taong nagsisipaghiyawan. 24 Sinabi niya, "Umalis kayo. Hindi patay ang bata kundi natutulog." Ngunit pinagtawanan nila siya. 25 Pagkalis ng mga tao, pumasok siya, hinawakan ang kamay ng bata, at bumangon ito. 20 Kumalat ang balitang ito sa buong rehiyon. Pinagaling ang 2 bulag. 27 Pagkaalis ni Jesus, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila, "Maawa ka sa amin, anak ni David." 28 Nang pumasok si Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon." Tugon nila. 29 Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ayon sa inyong pananampalataya." 30 Nakakita na nga sila. Ngunit mahigpit na iniutos ni Jesus, "Huwag ninyong ipamalita ito kaninuman." 31 Ngunit pag-alis nila, kumalat ang balita sa buong rehiyon. Pinagaling ang pipi. 32 Pagkaalis ng mga bulag, dinala sa kanya ang isang taong pipi dahil sinasapian ng demonyo. 33 Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at nagsabi, "Kailanmay hindi pa nangyari ito sa Israel." 34 Ngunit sinabi ng mga Pariseo,
Pinalalayas niya ang mga demonyo sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo. Nahabag si Jesus sa mga tao, 35 nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian, at pinagagaling ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lupaypay at litong-lito tulad ng mga tupang walang pastol. 35. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Mateo Kabanata 10. Tinawag at isinugo ang 12 apostol. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 2 ito ang pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, 3 si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, 4 si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Mga tagubilin sa pagsusugo. 5 ang 12 ito ay isinugo ni Jesus na may tagubilin. Huwag muna kayong pupunta sa mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Haising sa halip, puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Sa ito ipagpatuloy ninyo ang pangangaral na ang kaharian ng langit ay malapit na. Ito pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga may ketong, at palayasin ang mga demonyo. Ibinigay ninyo ito ng walang bayad, kaya't ipagkaloob ninyo rin ng walang bayad. Noun. Huwag kayong magdala ng ginto, pilak, o tanso sa inyong mga supot. 10. Huwag kayong magdala ng bag para sa inyong paglalakbay, ni 2 damit ni sandalyas ni tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang ikabubuhay. Even sa alinmang bayan o nayon na inyong puntahan, hanapin ninyo ang taong karapat-dapat na inyong matuluyan at doon kayo manatili hanggang sa pag-alis ninyo. 12. Pagpasok ninyo sa bahay, batiin ninyo ito ng kapayapaan. 13. Kung karapat-dapat ang sambahayan, dumatal nawa sa kanila ang inyong kapayapaan. Ngunit kung hindi, sa inyo na lamang manatili ang kapayapaan. 14. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa alinmang bahay o bayan, lumabas kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. 15. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan sa bayang iyon kaysa sa Sodoma at Gomora, mga pag-uusig na darating. 16. Tingnan ninyo, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayo tulad ng mga ahas, at walang malay tulad ng mga kalapati. 17. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y ihaharap nila sa mga korte at papaluin sa kanilang mga sinagoga. 18. Dahil sa akin, dadalhin kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. 19. Kapag kayo'y ibinigay na sa kanilang kamay, huwag kayong mag-alala kung paano o ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. 20. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. 21. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ng ama ang kanyang anak. Maghihimagsika ng mga anak laban sa kanilang mga magulang at ipapapatay sila. 22. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. 23. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa susunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo natatapos libutin ng mga bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga aral para sa mga alagad, 24. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ni aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Tuntatabu masdan ninyo. Sapat na para sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro, at para sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na ang kanyang mga kasambahay. 26. Kaya't huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay inyong sabihin sa liwanag, at ang naririnig ninyo ng pabulong ay inyong ipahayag sa mga bubungan. 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ang Diyos na makapapuksa ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. 29. Hindi ba't ipinagbibili sa murang halaga ang 2 maya? Gayunman,
Wala isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi pinahihintulutan ng inyong ama. 20 Ngunit maging ang buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. 31 Kaya't huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. 32 Kaya't ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. 33 Ngunit ang sino mang ikakaila, ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Pagdadala ng pagkakabahabahagi. Huwag ninyong akalain na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako hindi upang magdala ng kapayapaan kundi tabak. 35 Sapagkat naparito ako upang ipalit ang anak na lalaki laban sa kanyang ama, ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. 36 At ang kaaway ng tao ay ang kanya ring mga kasambahay. 37 Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 3-8 Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39 Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito. Ang mga tumatanggap sa mga alagad. 40 Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. 41 Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta, at ang tumatanggap sa isang matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang matuwid. 42 At sinumang magpainom ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliliit, na ito dahil siya'y aking alagad, sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi mawawalan ng gantimpala ang taong iyon. Please like and support my channel.